Good evening po sa ating lahat. Pakibati naman po ng God bless you ang katabi mo. Pakibati po ang ating Panginoon ng masigabong palakpakan. Pakiulit po ang sasabihin ko, follow, heart, share. Ano po yung pangalawa? Panghuli? In-unfollow na daw ni Catherine si Daniel. Sabi, ano ngayon? Di ba hiwalay na naman sila? Pero big deal yun. After almost 2 months, nahiwalay na daw sila, in-unfollow na sa kung saan man yun. Napakalaking pagpapatungkol, in-unfollow. Alam niyo, ng panahon namin, walang ganyan-ganyan. Paghiwalay, sulian ng kandila. Nalala niyo ba nun? Pag naghihiwalay, ano ang gagawin? Pupunitin yung 2 litrato. Yan. Babalik sa'yo yung litrato mo. Akin na yung litrato ko. Magbabalikan ng mga bigay at nagkakabigayan ng mga iba't ibang mga toy. Yan. Pero walang unfollow. Pero ngayon, mahalaga yon. Pag naiinis ka sa isang tao, i-unfollow mo. Kasi paulit-ulit yung lalabas sa feed mo. Nakakapikon. Pero kung gusto mo, susundan mo. You will follow. At ang tinatawag na ordinary time. Pakiulit nga yung salitang yon. Yun po ang ating kinasadlakan pagkatapos ng Pasko. Pero hindi po ito ordinaryo sa ating pananaw. Ordinaryo, ibig sabihin, kasanayan, karaniwan. Dahil ngayon naman, babalikan natin pagkatapos ng Pasko kung paano mo susundan, how you follow ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa laking gulat mo, ang follow na yan, ang heart na yan, ang share na yan, bago mo maging hamon sa buhay mo, ginawa yan sa iyo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sinusundan ka niya. Palakpakan mo ang pagsunod sa iyo ng Panginoon. Sa Panginoon, walang unfollow. Lalo na kapag palpak ka, susundan ka pa lalo niya kahit ayaw mo at akala mo wala na siya. Amen. At yun nga, ang sa kung bakit tayo naririto. Yun nga, ang dapat nating sariwain at balikan. Katulad ni Samuel sa unang pagbasa, akala niya ang tumatawag lang sa kanya ay ang kanyang teacher na si Eli. Pero hindi. Pero tama din yon. May mga pagtawag na ipadadaan sa iyong pamilya. May pagsunod na susundan dahil ikaw ay binubuntutan ng iyong mga mahal sa buhay. Ang pagsunod ay dahil merong sinundan din ang Diyos para ikaw ay subaybayan, pakaabangan. Abangan natin ang mga pinapadala ng Diyos sa ating buhay. Abangan ang susunod na kabanata. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, aabangan kita sa kanto. Kaya pag mag-aaway, di ba ganon? Sige, mamaya tayo. Huwag tayo dito sa loob ng simbahan. Abangan kita dun. Abang-abangers. Napakaganda kasi kung ang nag-aabang sa'yo ay mayroong puso. May pagmahal. At katulad ng sa Ebanghelyo, tinanong ng Panginoon, ba't ba kayo sunod ng sunod sa akin? Anong gusto nyong makita? Ang gusto ko pong napakagandang aspeto doon sa Ebanghelyo, na madalas pinapadaan-daan lang natin,
ay sinabi doon at nakita nila kung saan nakatira si Jesus. Sila ay pinapunta o sinamahan, pinasama, at alas 4 na ng hapon. Parang, bakit pa kailangan sabihin yung oras? Sa tradisyon ng mga Hudyo, pag alas 4 na ng hapon, tapos na. Hindi ka na dapat nakikipag-usap pa. Ang alas 4 nga sa kanila, sundown, ibig sabihin, bukas na yon. Kaya nga po tayo pag nagmimisa ng linggo, ay Sabado ng gabi, di ba? Linggo na ang katumbas nun. Kasi ibig sabihin, tapos na yung araw na yon, panibagong araw na. Tapos na dapat, hindi na sila pinapaalalahanan, hindi na dapat sila pinapansin, tapos na, alas 4 na eh. Alam nyo dati pag alas 4 na, 4:30 na, ang TV na, di ba? Tapos na ang eskwelahan yun. At pwede ka nang manood ng ang TV. Yan. Papanood mo na sina Rosel Nava. sina Claudine. Yan. Basta. Kasi, oras na. Tapos na ang klase. Pero may oras na. Ang taong puso sa iyo ay laging may oras. Kahit na sa iba, wala na. Ang nagmamahal, may oras lagi ang Diyos. May oras ka rin sa Panginoon. Amen. Palapakan mo ang oras mo sa Diyos. Eto yun. Maraming salamat. Magpasalamat ka. Oras mo na. At yun ang kailangan mong tuntunin sa pagsunod mo sa Panginoon. Hanapin mo yung oras mo. Naiintindihan niya minsan kung wala. Pero dapat meron. Kung alas 6, okay ngayon, okay. Kung next week hindi pwede ang alas 6, hanap ka naman ng panahon. Alas 4, alas 5, wala palang alas 5. Pwede sa umaga, pwede ng Sabado. Kaya nga po umiikot po ako ng schedule para makita ko at maramdaman ko yung bawat oras. Mahalaga po na mapaalalahanan natin na may panahon tayo sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, may oras ka rin. Palakpakan mo ang oras mo sa ating Panginoon. Alam ko po kung may oras kayo, gusto ko po magkaroon kayo ng oras na manood ng sine. Ang pinaka bago sa akin po ngayong taon, 2 beses na kapanood ng sine. Napanood ko po yung Gombursa, napanood ko po yung Rewind. Ay, yung Rewind talaga, grabe pala yung Rewind na yan. Ang pinakamaganda po doon, sa 2 ko po napanood ng sine, ang pinakamaganda doon ay libre. May nalibre sa akin. Yan. Pero maliban po sa libre, yung Rewind talaga, ako po iyaking tao po ako. Kahit pag nag-homily ako, naiiyak ako, paano pa kaya yun? Alam ko naman yung ibig sabihin, rewind, ibig sabihin yan, rewind. Pero ang galing ng chemistry pa rin ng mag-asawa. Si Ding Dong, Abansano, si Ding Dong at saka si Marian de la Riva. Oo. Ang ganda. Oo. Panoorin niyo po. Kasi ako, buti na lang yung isa namin pinanoran ng sine dyan sa may Fisher Mall, may binibigay na kumot. Iyak ako ng iyak eh. Buti na lang may kumot. May pamunas. Hindi pala kumot yun, pamunas ng luha. Panoorin niyo po yung Rewind. Napakaganda. Napanood niyo na po ba? So, ganito yon. Ang basic premise lang naman ay may nangyari, pwedeng mong i-rewind. May pagkakataon, nabibigyan ka ng Panginoon para balikan mo yung mga ginawa mong kabulastugan. Amen.
Takatabi mo yan, kabulastugan. Yan. Di ba may mga, habang nagsal ka ngayon, may mga pagkakataon na, Lord, ba't ko ginawa yun? Sana maibalik na lang ulit ako para maitama ko at mas lalo kong saktan yung mga sinaktan ko dati. Pero yun yung nangyari. May rewind. Pero sa totoong buhay, wala. Walang rewind. Kung bibigyan ka man ng Diyos ng pagkakataon, eto na yun. Di ba? Para sabihin sa'yo, anong rewind? Play. May pagkakataon ka pa. Para magpatawad. May pagkakataon ka pa, tinatawag pa kita. Kaya nga sumunod sina Pedro eh. Kaya nga biglang sumunod yung mga alagad eh. Kasi, nung tinawag sila ng Panginoon, walang tumatawag sa kanila. Dahil alam na sila ay walang patutunguhan. Pero meron pa, kapatid ko. Eto na yon. Actually, ang pagmimisang ay pause. Pag-pause lang. Pag-pause. Para hindi magpatuloy ang kasamaan. Para maramdaman mo yung mga ginawa mong pananakit at baka masundan pa. Pause lang po ito. Para marinig mo sa Panginoon, kaawaan mo ako, maawa ka din. Papuri sa Diyos, magbigay puri ka din. Ito ang kordero ng Diyos nung nakita ni Juan. Kung siya ang kordero ng Diyos, ibabalik sa iyo ng Panginoon yung sinabi sa kanila, gusto niyong makita kung saan ako nakatira? Ngayon, nakita niyo kung saan ako nakatira. Amen. At pinaganda niyo ang aking tirahan. Amen. Palakpakan natin ang napakagandang tirahan ng Diyos dito kay Rojas. Pero eto na yung susunod. Gusto ko rin makita kung saan ka nakatira. At nandun pa ba ako? O tigas lang ng ulo mo? Kaya mo rin ba akong isama sa bahay mo? May salita pa bang mabuti doon? Dahil kung hindi ito makakarating sa tahanan mo, hindi naman gawin mo simbahan din. Sabi ni Father, gano'n, magpakabit din tayo ng mga helicopter sa loob ng bahay. Gano'n. Hindi. Isama mo, share Jesus. Dahil kahit ano ang meron ka sa buhay na ito, kung wala si Jesus, kukulangin ka pa rin. Anong hinahanap mo? At ang punto ng Panginoon ay, kung ako ang hinahanap mo, sasamahan talaga kita hanggang sa dulo. Hanggang may pagdiwang natin ang buhay kapiling ang Ama. Mga minamahal, sinusundan ka ng Diyos. Kinukumusta niya ang puso mo kung umiibig pa ba? At kung may mga puot, galit, at kung ano pa. Ihanay mo at ilapat sa puso niya upang sabihin niya sa iyo, halika, tignan mo kung saan ako nanlalagi at gusto ko ring mamalagi sa iyo. Manatili ka sa pag-aalay gaya ng pag-aalay ko sa iyo. Pakiulit nga po, follow, heart, share. Palakpakan mo ang Panginoon.
May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo lahat. Hi mga kaparokya, mag-like na po and subscribe sa ating official YouTube channel www.youtube.com/hfprojas at i-follow ang ating Facebook page www.facebook.com/hfprojas. Maraming salamat mga kaparokya.